Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito uli po tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo itong breaking news balita na yung iconic American singer mga kababayan na si Connie Francis pumanaw na po. Siguro karamihan sa ating mga viewers, hindi man masyado familiar siya. Kasi siyempre matanda na nung tayo mga bata pa. Pero yung kanyang awitin po, na sumikat noon, naging viral, naging trendy ngayon. And possibly, yung ating mga kabataan, naririnig kasi sumikat siya sa Spotify. Yung kanyang kaawiting Pretty Little Baby, trending siya sa mga sa Spotify noong mga nakalipas na buwan. At ngayon nga nare-retain siya sa aking brain. Parang dumikit na sa brain ko. Nagkakuan siya po. Kasi lagi ko siyang napapanood pag nag-pop up yung mga tawag dito, TikTok, ginawang background siya po. Yan na Pretty Little Baby. Kaya lang hindi ko pwedeng i-play dito, baka mga-copyright po. Sayang ng ating video. Kaya nakikita ninyo, hindi ako nagba-background ng kung anong music kasi delikado. O siya po, mga kababayan, singer Connie Francis passes away at 87. Siya yung nagpasikat ng iconic na kanta na lagi nating naririnig sa Spotify, sa TikTok. Based ito sa report ng TEP, mga kababayan ngayon. So sunod-sunod po ang pagpanaw ng mga sikat na personalities, hindi lang dito sa atin, kundi pati sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Alam naman po ninyo, pag Amerika, tayo dito sa Pilipinas, yung mga English songs, mga kababayan, and American artists, talagang grabe yung paghanga natin. Kaya lang na bago, pumasok na rin yung mga singers from Asia, tulad ng Taiwanese F4 po, na sumikat noon. Ngayon nagbabalik uli yung Oh Baby, Baby, Baby. Di ba? Sa South Korea, yung ang daming mga kanta na kahit hindi natin maintindihan, mga kababayan, nagugustuhan natin yung tempo, yung melody. Ang music kasi a universal language. Di ba? So ito siya, mga kababayan. Kaya sabi dito sa balita, pumanaw na ang iconic American singer na si Connie Francis na nagpasikat ng nagtrending na kantang Pretty Little Baby. Siya ay 87. Kinumpirma ng kanyang kaibigan at copyright manager na si Robin Roberts ang pagkamatay ni Connie sa pamamagitan ng social media. Nakasaad sa statement niya, "It is with heavy heart and extreme sadness that I inform you of the passing of my dear friend Connie Francis last night. I know that Connie would approve that her fans are among the first to learn of this sad news." Ayon sa ulat ng New York Post, isinugod sa ospital si Connie nitong unang linggo ng July matapos makaranas ng extreme pain. Noong panahon yon ay nakapag-update pa si Connie sa kanyang followers sa pamamagitan ng social media. Post niya noong July 2, "Hello everyone, as many of you may now have learned through Cousins Bro's Facebook page, I am back in hospital where I have been undergoing tests and checks to determine the cause or causes of the extreme pain I have been experiencing. I had hoped to take part in Bro's show for Independence Day, having had to cancel a previous slot a few weeks ago when receiving a treatment on my hip." So, kahit matanda na siya po, gusto pa rin na mag-perform. Talagang total performer siya, mga kababayan. Never tired to entertain people. Yan ang full-blooded entertainer, mga kababayan, si Connie Francis. Gusto pa sana niya na mag-perform para sa 4th of July, Independence Day. Nag-excuse na siya ng kanyang sarili, mga kababayan, kasi may iniinda siyang pains. Extreme pains. Sadly, sabi niya, I had to let him know that I again had to withdraw. Ngayon, nung mga sumunod na araw, nung July 3 at 4, sinabi ni Connie sa series of posts niyang feeling much better
feeling much better na siya habang nakakonfine sa hospital. Ngayon, nito mga nakalipas na buwan, umakyat sa Spotify streaming charts ang kanyang Pretty Little Baby, ang kantang Pretty Little Baby ni Connie dahil sa paggamit nito bilang background sa music sa TikTok videos. Pero sa panayam niya sa People, inamin ni Connie na nakalimutan na niyang mayroon pala siyang ganoong awitin. Sa dami siguro ng kanyang records mga kababayan, sa kanyang kantang sumikat. Hindi lang yun ang sumikat mga kababayan. Marami pa na mga kanta. Kaya lang ito, nare-remind tayo masyado kasi ginawang background sa TikTok. Kaya nag-trending siya. Na-remind tayo na may ganito pala kagandang kanta. Na kahit yung ating mga kabataan, yung mga TikTokers po, karamihan mga kabataan. Pero ngayon, in-invade na rin po ng kahit matatanda. Kahit mga politiko, nagti-TikTok na po, parte ng kanilang pagpapakilala, promotions using TikTok. You see? Lalo na yung mga singers, kahit nung panahon, na-revive mga kababayan yung kanyang kanta. Kaya ako nga po, lagi ko siyang naririnig sa TikTok. Kasi yung TikTok po, pop-up ng pop-up po sa cellphone ko. Labas ng labas, mga kababayan. Ang daming nahumaling sa TikTok. So yun yung background, Pretty Little Baby, mga kababayan. Napakaganda kasi yung kantang yan. Pati yung lyrics po, yung mensahe ng lyrics niya, napakaganda. Kasi sabi dito, payag ni Connie, to tell you the truth, I did not even remember the song. I had to listen to it to remember. Matanda na kasi mga kababayan. So, kailangan daw niyang pakinggan muna. Kanta ko ba to? O diba? Mga kababayan, ganun talaga po, normal yan sa pagtanda. Pati yung mga naunang ginawa, nakakalimutan na. To think, Anya, that a song I recorded 63 years ago is touching the hearts of millions of people is truly awesome. It is an amazing feeling. So tuwang-tuwa siya po. Inamin ng legendary singer na isang karangalan ang pagbibigay pugay sa kanya ng publiko, lalo na ng kanyang kasalukuyang henerasyon. Naabot ni Connie ang tugatog ng kanyang kasikatan noong 1950s hanggang 1960s sa pamamagitan ng hit songs niyang Stupid Cupid, Lipstick on Your Collar, Who's Sorry Now, at Where the Boys Are. Noong 2008 ay bumisita si Connie sa Pilipinas para sa isang concert na ginanap sa Araneta Coliseum. So nakapunta na rin pala siya rito, mga kababayan. Tuwang-tuwa si Connie Francis dahil kahit yung kasalukuyang henerasyon, nagustuhan yung kanyang kanta. Ito yung nag-trending mga kababayan sa Spotify, sa TikTok. Yan napakaganda ng lyrics niya. Kantahin nga natin. Pretty little baby, yeah, yeah. Pretty little baby, yeah, yeah. Di ba? Alam mo pala niya, Mr. Maravillas. Sumikat nga, hindi lang nung panahon, na-revive siya ngayon. Ganda kasi ng tono niya. At napakaganda ng pakakanta. Bata pa siya noon, mga kababayan, itong si Connie Francis. 60s and 70s. In 1966 pa ako pinanganak. Di ba? Nasa radyo ako ng ating kabataan, yung mga oldie-goldie songs. Lagi siyang tinutugtog ng aking mga kasama sa FM radio. Pero hindi ko man nagagustuhan siyempre. Kasi hindi yan yung panahon ko. Yung mga kanta na sumikat, mga kababayan ng aking panahon, yung kay Minodo. Di ba? If you're not here by my side. Tapos yung team song namin, Atlantic Star. Kinanta ng Atlantic Star, Always. Di ba? Mga bata-bata pa. Pero ito mga oldie-goldie songs. Yung tawag namin sa FM yan. Pero napakaganda. Nag-revive nga po, naging trending. Ayan Pretty little baby, you say that maybe you'll be thinking of me and try to love me. Pretty little baby, I'm hoping that you do. Di ba? Kayang kantahin.
Napakaganda ng tono niya. Kaya kahit yung mga kabataan ngayon, na-appreciate yung kanyang kanta talaga. You can ask me flowers, I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Di ba? Napakaganda ng lyrics niya mga kababayan. Kayang-kaya nating kantahin. Ito siya ng bata pa siya mga kababayan. So in 1960, Francis was recognized as the most successful female recording artist in Germany, Japan, the United Kingdom, Italy, Australia, and the United States. She became the first woman in history to reach number 1 on the Billboard Hot 100 when Somebody's Fool topped the chart in 1960. She was also the first woman to achieve 3 number 1 hits on the charts among her 53 career entries. Pero alam ninyo, may nangyari pala na kagimbal-gimbal na trahedya sa kanyang buhay. Na-rape siya. Yan ang nakakalungkot mga kababayan na history ng kanyang buhay. Yan In 1974, Francis was beaten and raped at knife point at a hotel in Jericho, New York. In the years after the incident, Francis suffered from depression and post-traumatic stress disorder. She attempted suicide in 1984 and was in a coma for several days. 2 months after her 1962 song, Pretty Little Baby, became viral on social media platforms, including TikTok, Francis died in July 17, 2025, aged 87. Francis was born to an Italian-American family. One of her grandfathers have immigrated from Reggio, Calabria in 1905 in the iron-bound neighborhood of Newark, New Jersey. The first child of George Franconero and Ida. Sa kanyang autobiography, Who's Sorry Now, published in 1984, Francis recalls that her father encouraged her to appear regularly at talent contests, pageants, and other neighborhood festivities as a child, singing and playing the accordion. So makikita ninyo, ang kwento ng mga artists, mga singers, nagsimula sila sa pagkanta-kanta sa neighborhood, sa mga festivities, just like in the Philippines. Di ba si Sarah Geronimo, ganun din. Yung mga sikat na mga singers na nanalo sa mga contest, sa mga barangay lang yan muna. Kaya pag nakitaan po ninyo mga kababayan, yung inyong mga anak ng talent sa pagkanta, i-encourage ninyo, i-develop ninyo. Mawala yung kanilang mawala yung kanilang hiya. Hindi man yung walang hiya. yung humarap sa tao, importante na ma-develop siya. Who knows, one day, maging tulad ni Francis, Connie Francis. Or kahit yung mga local artists natin dito. Ganun po. Kasi kahit yung mga international stars, mga kababayan, mga singers, tulad ni Connie Francis, nagsimula sa ganun. Ito si Connie Francis noong 2011. Francis was married 4 times. Nagka-hip injury siya noong early 2025. Kaya yun ang kanyang iniinda na pains. Nagka-fracture. Pero gusto pa rin niya mag-perform. Kaya lang ito na nga po. Yun na yung hangganan ng kanyang buhay. Pumanaw na po si Connie Francis. So yan ang buhay. Pero at least sumabot siya mga kababayan sa edad na 87. So anyway, yan po yung ating kwento ngayon. Kwento ng isang napakagaling na American singer mga kababayan na yung kanyang kanta, We Treasured, siyempre. Thank you for the music. Sabi sa kanta ni ang ABBA, thank you for the music. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, Life with Dan TM, click subscribe po ninyo. Lagi nating tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.